Ang naratibo po na gusto gawin ng mga kalaban ni VP Sara ay palabasin talaga, palakihin yung init ng ulo niya. They want to make her look unstable. Ano na naman yan, Jimmy Bondok? Kasalanan na naman ng gobyerno, kasalanan na naman ng administrasyon at sinisiraan. Pinapalabas mo sa sinisiraan si Sara Duterte at pinapalabas ang naratibo na ito ay sintu-sinto, na ito ay saltik, na ito ay hindi hot-headed. Hindi mo ba nakikita yung mga previous instances kung paano manakit si Sara Duterte? Kung paano niya sinapak yung sheriff habang napapalibutan ng bodyguard? Kasalanan ba ng administrasyon yan? Part pa rin ba ng narrative yan? Hindi mo ba napanood yung live video ni Sara Duterte kung paano niya pagbantaan ang buhay ng presidente ni Romualdez at ni First Lady Liza Roneta Marcos? Hindi mo ba nakita yan? Tapos sasabihin mo, parte lang yan ng narrative? Bulag ka ba? Diba? Huwag mo kami linlangin. Hindi mo malilinlang ang taong bayan dahil umuusad po ng maayos ang impeachment proceedings sa House of Representatives. Tapos na po yan. Ngayon po ay May 10. Bukas, Lunes, ay magkakaroon na po ng botohan. Huwag niyong ilihis yung issue. Hindi ginagawa si Sara Duterte ng kwento na siya ay hot-headed, na siya ay mainitin ang ulo, na siya ay violente. Hindi ang gawa-gawa lang dahil siya mismo yan. Umamin din mismo siya sa ugali niya o inamin niya na siya ay baliw. Huwag mo na isisi sa administrasyon, sasabihin niyo paninira lang yan. Huwag niyo ring ilihis yung issue. Malapit na pong ma-impeach si Sara Duterte sa tibay ng mga ebidensya laban sa kanya. Kahit anong gawin yung issue, nakatutok po kami. Nagbabantay kami sa inyo. I-komento po ang inyong opinion dyan sa comment section. Baliw ako, bobo ako, pro-China ako.